Do you worry that you're not liked? How long till you break? You're happy cause you smile, but how much can you fake? An ordinary boy, an ordinary... Good morning, gentlemen. Welcome to Cavite Provincial Jail, located at Barangay Lapidario, Trece Martires City. This is our jail composed of 623 inmates. 623 inmates. I am the Assistant Provincial Jail Warden, Captain Rosalino Mercado, from Rosario, Cavite. I am a former teacher, maritime teacher. Then I was appointed only last year, July 2010. Kumusta naman po yung pananatili niyo dito? Kasi last year lang po kayo na-appoint ng governor, di ba? Sabi niyo po na nanggaling po kayo sa captain, ngayon assistant jail warden na po kayo. Kumusta naman po yung pamamahala niyo dito sa provincial jail ng Cavite? Ang maiksing pagtingin ko dito as assistant provincial warden ay masasabi kong napakalaki ng pagbabago. Una, yung kalinisan. Nung unang pumunta kami rito ay sadyang madumi ang paligid. Yun ang madumi. Maraming mga buildings na kalat-kalat, mga tindahan, wala sa ayos, wala sa sistema. Simula pa lang sa gate 1 ay wala ng sistema. Ang pag-research, pag-tanggap sa mga bisita, outgoing at saka incoming, at lahat dito ay hindi mo masabing isang jail. Ngunit nang kami nanungkulan, nagkaroon ng malaking pagbabago. Kalinisan nga, health and sanitation, orderliness, at saka meron ng sistema sa pag-i-inspection or research. Yan ang malaking pagbabago. At saka yung mga detainees ay nagkaroon na ng naging high moral sila. Para po sa inyong sariling pananaw, ano po ba inyong masasabi sa ating bansa ngayon na nasa ilalim tayo ng makabagong administrasyon sa ilalim ng pamuno ni Pangulong Aquino? Sa tulungan ng ating namumuno ng ating pambansang Pangulo ay talagang umaasa tayo at naniniwala ko sa unti-unting pagbabago ng ating bansa. Una sa corruption, na yun ang pinakaunang problema ng ating bansa, ang graft and corruption, na ngayon ay unti-unting nagkakaroon na ng konting pagbabago at sana po ay magpatuloy ang pagbabago hanggang matapos ang kanyang termino. Para po sa inyo, sapat po ba yung tulong na ibinibigay sa atin ng pamahalaan para tustusan yung mga pangangailangan ng mga preso, gayon din ng para sa renovation ng lugar na ito? Hindi sapat kasi lalo sa mga gamot, kaunting gamot na natatanggap natin. At saka naparaming bilanggo ang nakatumitigil at dito nakakumpine. Kaya yung hindi sapat ang pondo. Alam mo yun man ang budget ng gobyerno, hindi sapat. Yung mga preso po natin, pagdating sa mga preso, meron din po ba silang mga schedule na sinusunod sa araw-araw nilang sa pag-exercise o yung pagpapainit sa araw, lalo higit yung mga may sakit. Meron silang schedule ng pagbibilad sa araw o mga religious activities, napakaraming schedule. At saka livelihood program, sports program, at iba pang mga bagay na makakatulong sa ating mga detainees. Yung mga reliyon na nagtuturo dito, iba-iba? Iba-iba. Iba-iba po? Iba-iba, siguro mga 7 ba sila, grupo. 7 grupo ng iba-ibang reliyon. Na labis na nakakatulong. Yung iba pong mga preso ay gustong manatili na lang dito sa preso kaysa mamuhay sa labas. Kasi po, mas namipipil na nila yung security nila dito kaysa sa labas po. Tama ka, safe dito. Secured ang buhay nila. Secured ang buhay nila sa piitan. Gaya sa Iwahig Penal Colony sa Palawan. Gusto na nilang kahit na sila lumaya na gusto nilang manirahan na doon. Kasi binigyan sila ng gobyerno ng bahay at konting mga pananim para sa kanilang hanapbuhay. Tama ka. Gusto pa nila, kung maaari, gusto nilang mamalagi dito. Libre pagkain, libre tulog, libre security. Pag lumaya na, kailangan lalaya ka na. Kaya nga yun lang nila, mga isip. Mas maganda pa raw dito. Safe. Tama ka. Ligtas sa kanilang buhay at kapakanan. Pagdating sa hustisya, sa paanong paraan po ba meron po ba kayong ginagawang paraan para maging aware yung mga preso na alamin yung kanilang mga karapatan na kahit man sila ay preso,
o bilanggo, may karapatan din sila na Alam nila lahat yun. Alam lahat nila. na Kung meron mga iba, yung mga bago, binibigyan sila ng briefing. Hindi lang kami. Sa loob ng selda, may mga mayor, may mga samahan dyan, mga mayor, may mga kundi sila na nagbibigay sa kanila ng mabuting payo. At paano ang gagawin nila. bawat preso ay may kanya-kanya karapatan. Kahit bilanggo ka ay may karapatan din. So, sir, yung pagdating naman sa tulong ng justisya, yung pagkakaroon nila ng abogado, na tinatawag natin Meron na po. lahat po ba ay nabibigyan? Maraming mga public attorneys na yung libre ang kanila servisyo ay dumadalo dito madalas. Section 3 ng article ng Philippine Constitution sa Bill of Rights, may ano po doon na isang section na freedom of expression tsaka right po. Meron po ba bang right yung mga inmates po dito sa loob para express yung freedom nila? Malaya sila makapagsalita. Napakalama, lahat yan ay nasusunod. So, paano pong expression nila pinapakita yung right po nila? Wala. Kasi wala namang wala namang sila wala. Na-express nila, pang araw-araw, nakikihalubilo sila sa mga gwardiya. Malaking bagay, yun na expression. Basta tama ang kanila sinasabi, malaya sila. Kaya yun na meron tayong freedom, meron tayong kalayaan. Mga ini-impose niyo pong mga tao dito, mga lobo, dito sa loob ng bilanggo, is sinusunod po na mga unang. Lalo yung mga no smoking, siyempre, mga ilan-ilan, lalo yung no smoking policy, nasusunod na. So, ano kaya yung mga inaasahan nyo pa kung mga pagbabago kayo may bibigay ng ating panibagong administrasyon? Sa ngayon, wala na. Hindi natin kasi, hindi naman kami sakop ng panguli. Under kami ni Governor. Siguro may darating pa na hindi pa namin alam. Kasi wala tayong sapat na budget nga. Wala kaming alam pa na mga ipagbabago. Wala naman kasi yung budget nga na kulang ang budget. Okay naman po. So far, kahit pa paano, kahit mahirap, kailangan patuloy, di ba? Kasi may mga kabilang sa layan. Actually, next year, mag-tatlong taon na ako, pero nabiyahe ako dito last December lang. December 6. Wala naman po akong masasabing pangit tungkol dito sa 13, no? Kasi kaya nga napalipat ako from BGMP to provincial jail kasi at least dito kahit pa paano nakakagalaw yung katawan namin, hindi katulad ng sa BGMP kasi as in talagang sa loob lang ng parang hawla, pilapil mong nakakulong ka. Unlike dito, kasi yan tulad niya nakakabuga kami at the same time nakakapag-negosyo kami, tinda-tinda, tulad na lang yung mga merienda. May pagkakataon kami dito, hindi kami naiipitan dito ng patuloy. Hindi, kasi actually hindi pa rin ganun ka, kasi iba pa rin yung nasa laya ka na araw-araw nasusubaybayan yung katulad ko, may anak ako, di ba? Mahirap pa rin kasi hindi mo kasama yung anak mo, hindi mo lang monitor every now and then. Pero kahit pa paano dito, hindi ganun kahigpit ang sa mga katulad namin inmates. Dito kasi mas pinapriority nga kaming mga inmates eh. Sa totoo lang, hindi si pag-aano sa warden namin. Kasi dito talagang tinututukan yung mga pangangailangan, yung mga karapatan ng katulad namin inmates. Kasi dito, hindi katulad sa laya, pwede mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Galit ka sa isang tao, pwede mong murahin. Dito, hindi pwede. Dito magkakaroon ka ng aral sa sarili mo na kumbaga yung tinatawag na kakusa o kasama, hindi ka pwede basta magpakita ng well dito. Kumbaga, at the same time, nare-rehabilitate kami dahil hindi pwede yung mga ganung klaseng pag-ugali dito. Pagdating po doon, medyo halos lahat siguro ng walang pera, may angal. Kasi ang may pera, makakapag-spirit trial, may monthly na hearing. Yung katulad namin ng mga walang pera, aasa kami sa kung kailan kami ulit bibigyan ng hearing katulad ko.
ang tagal bago magkaroon. 6 months, 7 months bago ka uli magkakaroon. Tapos pag nagkaroon ka uli ng hearing, pag na-postpone, magsayang ka lang ng pagod papunta sa court kasi postpone ulit. Another 6 months na naman yan bago ka magkakaroon. Sana lang po maging fair po sila sa mga katulad ko na walang pambayad katulad na lang ng walang pambayad sa mga attorney kasi nagpapaw kami. Sana kahit pa paano mapabilis yung proseso ng pag-hearing para matapos agad yung kaso namin. Kasi tulad na natatabunan 6 months, 7 months bago uli kami magkakaroon ng hearing. Napakahirap kasi nag-aantay din yung mga pamilya namin sa laya. Para sa mga kabataan katulad ng iba, sana lang wag na nilang, kasi kadalasan barkada yan, di ba? Hindi naman sa, kumbaga, ang pinaka-proper word dun is, pumili ka ng makakasama mo. Kasi kadalasan crab mentality, di ba? Hinuhugot ka pababa, akala mo okay dati. Pero dahil doon, eto ko ngayon, di ba? Nakakulong. Ang hirap ng malayo sa pamilya. Yun yung masakit ng malayo sa pamilya. Lalo na pagka may mapapalitaan ka ng problema ng pamilya. Mahirap. Hanggat maaari sana. Huwag na silang umabot pa sa ganitong punto. Kasi mahirap mahulungan. This is the start. This is your heart. This is the day you were born. Court is in session, a verdict is in. No appeal on the docket today, just my own sin. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, alone I drop. Recently, desk officer jailer dito sa Silang Municipal Police Station. Ang pangalan ko ay SPO2 Johannes Sonyo. Graduate ako sa Philippine College of Criminology and I take the board. Bali na kayo, criminologist na. Okay naman ang peaceful naman ang Silang sa buong generally peaceful yung Silang. Dahil yung may mga directive na pinatutupad yung kapulisan ng Silang na effective naman dun sa purpose ng mga directive na yun. Every chief of police na mag-take over ng isang istasyon, meron talagang pagbabago na ginagawa sa kung halimbawa yung situation ng Silang before is ganito pa merong ginagawa na mga pagbabago talaga. Pag binasa mo yung batas, merong mga qualification yan. Kailangan pagka first class municipality, kailangan mag-undergo at least meron kang masteral degree qualification. Tapos may other than that, meron pang mga schooling na ang tawag doon, in-service training na i-undergo para ma-qualify ka as chief of police ng isang munisipyo o cities. Meron tinatawag na compulsory retirement yung police. Hanggang 56 years old when he reaches 56 years old, whether he does it or not, magre-retire siya as police officer.
nag-head sa police is Department of Interior and Local Government. Tapos merong bodies diyan na under pa rin ng police yung NAPOLCO, administrative ano niya. Sa budget, kinukuhunan niya, siyempre yung national government. Since na we are belong to national national government. Pero meron ding ayuda yung local government, yung gas allocation, sila yung nag-provide niyan, at yung mga ibang pang mga financial na pangangailangan ng pulis. Pero merong tinatawag na funds yung national government para sa pulis. With regard sa siyempre may halimbawa sa gawin natin specific, halimbawa kung sa tinutukoy mo yung limitation sa human rights, siyempre may mga may mga limitation siya na kailangan ma-cope mo rin yung pangangailangan ng isang tao. Halimbawa sa paghuhuli ng isang kriminal, kung yun yung tinutukoy ninyo, siyempre mayroon tinatawag na reasonable force yung paghuhuli. Kailangan pag hinuli mo yung isang kriminal, huwag kang gagamit ng lakas na hindi naman kinakailangan para siya ulihin. Diba, wala namang baril, binaril mo. Yun yung mga limitasyon. Initially, siyempre, pagka may ginawa yung pulis na labag sa batas, siyempre meron tinatawag na investigation body. Titingnan muna ng hepe kung merong probable cause yung kasalanan na ginawa ng isang pulis. So, i-ascertain niya yun. So, pagka meron naman siya nakita na probable cause dun sa ginawa niya kasalanan ng pulis, siyempre, automatic yun na merong karampatang investigasyon at karampatang parusa dun sa nagkamali. Court is in session, a verdict is in. No appeal on the docket today, just my own sin. Ako po ay si Mr. Isaias Estropigan III, Secretary ng Sangguniang Bayan ng Silang. I am also an ex-seminarian. I was a former SVD. Pero I never became a priest. I was just a philosophy graduate when I left the seminary. Ngayon, ang trabaho ko dito is to prepare the agenda for the session and also to transcribe the minutes of the session. I also help in the crafting of resolutions and ordinances if requested by the councilor. I also help in the formulation of the committee reports tungkol dun sa mga na-refer sa mga konsihal na mga bagay-bagay, na request ng taong bayan. The main work of the secretary is to attend the session. And then after the session, ita-transcribe yung kung napag-usapan. Kasi nakatape yung session namin. So, kung ano sinabi nila, ita-transcribe mo yun. And then, pag natapos na yun, you have to prepare the agenda for the next session. Sir, ano-ano po yung mga pagbabagong naganap simula ng pamumuno ni Mayor Poblete po? In terms of legislation, marami nakabinbin ngayon. We have an ordinance sa noise, may pinagbabawal na sobrang ingay. Maraming bagay, maraming klase yan, kaya medyo matagal ito, matagal na proseso kasi tulad ng tricycles, yung mufflers dapat nakakabit, hindi yung arangkada napakaingay, mga sasakyan, mga video okay sa gabi, lalo na, di ba? Di ba may wedding, may parties, dapat i-limit natin yun. Sa amin naman regulation lamang.
So, batas. Ang implementation nito, whatever we approve in the Sangguniang Bayan, is under the office of the municipal mayor. So, sa ngayon, may mga nakabindi na batas. Katulad ng isa pang batas ay yung GAD, kung tawagin, ano? GAD Code. This is mainly for women. Protection of women, lahat ng benefits of women. Gender and Development Code, actually, nilagay lang GAD. Gender and Development. Ano po yung qualification para maging kalihim? Napakasimple lang naman. Nasa local government code yon, identify naman doon ang mga requirements, no? Kailangan college graduate ka, tapos civil service eligible ka, first grade, kasi dalawang civil service eligibility, first grade saka second grade, no? So dapat first grade civil service eligible ka. And then, yun nga, you have to, yung functions naman, nandun din, nakasaad din sa local government code kung ano ang dapat gawin ng isang secretary. Sir, yung ano po naman, yung term of office po. Yung term of office, since the secretary, the position is a permanent position, no? You end your term pagdating sa nag-retire ka na. O halimbawa na disabled ka, na hindi ka na talaga makapag-function, yun, hanggang doon ka na lang. Pero kalimitan naman, at the age of 65, government employees are supposed to retire. That is the law. So wala tayong magagawa ron. Whether I like it or not, when I reach 65 years old, I have to retire. Na-impeach niya yung mayor o yung mga member ng legislative? No. Kasi hindi naman porke ikaw ay mayor o vice mayor o konsihal o secretary o whatever position you hold in the government, hindi naman ibig sabihin na permanent na sa iyo yun. Once you commit a crime, halimbawa na, that can cost you your job. Sir, ano yung kadalasan na giging kaso? Marami ang pwedeng maging dahilan. Criminal case, pwedeng maging dahilan para kayo matanggal sa posisyon. O civil case, pwede. So, maraming klase.